R32 naman ang ating susunod. Tatanggalin natin yung ating okay, dali lang. Sikapin natin yung ating parang hindi siya gumagalaw-galaw. Ito naman ang ating check-upin ngayon, yung ating 32 pang aircon din. Yan, nakita nyo, bagong bago yung ating refrigerant. Ngayon ko pa lang siya binubuksan para lang ma-demo sa inyo. Then kung mapapansin nyo, may pressure pa yung ating low side. Ayan, oh. Tatanggal natin karga. Tingnan natin, baka yung hose naman natin natanggal yung ating rubber. Ayan, o. Dapat i-check nyo mabuti yan. Then yung ating gauge nagmamalfunction na. Pero ito yung ating knob or yung ating screw para makita mo, ma-set mo to 0. Kung hindi nakaset to 0 katulad yan, isa-set to 0 mo lang, pipihitin mo lang yan. Okay, sa R32 naman tayo. Ayan, yung standing pressure naman ng R32 natin. Okay, lagay natin uli yung ating hose. Ang R32 naman ang standing pressure is 240 to 245. Check natin kung 240 to 245. Sagad ng bukas. At nakita nyo, sagad na naman yung ating gauge. Kaya, ayan, sagad na sagad yung ating gauge. Kaya may possible na masira yan kung yan ang gagamitin mong pan-charge, lalo't nagche-check ka lang ng or nililigtas mo pa. Okay. Ilan ang pressure? 270 ang standing pressure ng 32. 270. Yung refrigerant R32 natin, 270 ang standing pressure. Okay? Ang ating last refrigerant, yung ating yung ating last refrigerant, yung ating R32 ay R22. Ganito yung ating last refrigerant, yung ating R32. Ayan. Ito na yung ating last refrigerant, yung R32. Ngayon may nagtatanong, sir, bakit ba tinataob pa yan pag nagkakarga ng ref or aircon? Actually, hindi nyo dapat ito itaob. Kasi pag itinaob nyo ito, sisirain mo yung iyong compressor. Ngayon, bakit may mga technician nagtataob ng refrigerant pag nagkakarga? Yun ay nag-aapura lang. Para mabilis pumasok. Kasi ito, pag malamig na, mapansin nyo, pag nagkakarga ka, kung technician ka na, ito nagmo-moisture. Isa pa nga, nag-yellow to pagka nagkakarga ka.
hindi ka agad-agad umaalis to dito, yung refrigerant, kapag nag-yellow na to. Kaya nga minsan, pag nagsasali ka nitong ganyan malang tangke, sasali mo sa ganyang kaliit, para maisali mo dyan sa ganyang kaliit yan, itataob mo ito at mas mataas ang posisyon nitong malaki. Tapos ito, yiyelohin mo, ito iinitin mo, para mo lang maisalin doon. Pero hindi mo siya maisasalin kung pareho sila ng temperature, at hindi sila mataas yung itong maliit or mababa itong maliit. Ganyan ang pagsasali ng refrigerant. Kailangan yelohin mo to or ibabad mo sa malamig na tubig at ito naman iniinit-init mo or hinihimas mo ng mainit na basahan para malipat yung refrigerant. Kaya rin tinatawag ito ng ibang technician. Unang-una hindi nag-aral ng refrigeration kasi base sa ating refrigeration, mechanical parts, ang accumulator ang sumasala ng liquid sa ating refrigerant or sa ating system para ma-avoid niya yung pagpasok doon sa compressor. Eh ngayon, magkakarga ka ng aircon at ng ref, itataob mo pa ito, di papasok na pa sa makina mo liquid. May tendency nun, iaahon pa niya yung langis at sisirain yung makina niya. Ipopros mo yung iyong compressor. Kaya mali yun. Huwag mong itataob ito pag magkakarga ka ng refrigerator or aircon. Tinuro ko yun sa inyo sa mga previous video natin kung bakit. Panoorin nyo na lang yung ating mga previous video para matutunan nyo kung bakit ba. At nasa libro yun, hindi ako nagsabi nun. Napag-aralan ko yun 24 years ago. Okay, ngayon ito na yung ating last refrigerant na check upin. Check natin kung ilan ang standing pressure nya. Yan, nakita nyo yung ating gauge na naman, ang low pressure gauge, sagad na sagad, tumatama sa contact point ay sa stopper, oh. Kaya may possible na maputol yan kapag ka hindi or pinagtagal mo. Okay, ang standing pressure ng ating R22 is 175. R22 is 175. Okay, punta na tayo sa ating lecture. Okay, ito na yung ating mga standing pressure na nakuha. Yung base sa libro or sa research ko na by internet, 85 to 95 lang. Makikita nyo rin ito sa mga previous video natin. Balikan nyo na lang. Pero sa actual, 105 sa alas 3 ng hapon. Hindi natin alam kung nag-check ito umaga or sa ibang bansa ito nag-check. Kasi nakaka-apekto yung surrounding temperature niya. Yung anong temperature sa paligid para masukat mo yung ating refrigerant. Kaya ibig sabihin, mas mataas yung temperature nating nakuha. Tingnan natin lahat ng temperature nating nakuha, mas mataas doon sa binigay na research natin. Research lang ito. Ito, actual na nating ginawa. Ibig sabihin, kung 105 yan, yung 12 to 15 mong fully charge, pwede pang tumaas ng 12 to 18. At itong 12 to 15 mo, pwede rin bumaba kung nagyayelo na yung refrigerator. Kung magtaka, baka mamaya nagtaka ka, bakit nung na-fully charged na, tapos kinabukasan mo tinanggal yung hose, naging 2, 5. Huwag kang magtaka, kasi nagyelo na evaporator. Naiiwan na dun yung iba. Lalo yung boiling point ng refrigerant mo, ay may pagka-fake. Hindi man fake, talagang naiiwan dun yung iba. 105, pag nagkarga ka, 12 to 15 lang ang dapat na fully charged. At sabi nga sa inyo, 12 to 15, di depende pa yan kung nagyayelo na yung evaporator mo. Maaari maging 3 lang yan or 8. Then, ito namang pang-aircon natin, 3. Ayan, napansin nyo yung ating mga pang-aircon, 3. Yung R32 41022. At magkakaiba rin yung fully charge niya. Ayan o. Yung fully charge niya magkakaiba rin. Yung fully charge daw ng R32, 110 to 115. Ibig sabihin, pag pinandar mo na yung compressor ng aircon mo, ang dapat na mag-stop ka na sa pagkakarga kung may 110 to 115 PSI ka na. Pero kung natatansya mo na mainit yung surroundings, yung mga paligid doon sa iba condenser,
pwede pang tumaas yan. Anong palatandaan mo lang? Suction line. Kung suction line hindi pa nagmo-moisture at hindi pa rin tumataas yung amperahe, dagdagan mo pa. Pero kung yung amperahe mo ay mataas na, nasa 110 ka pa lang na PSI, mataas na yung amperahe mo, huwag ka na magtuloy. Maaaring masunog yung compressor. Kaya ang pinagbabasihan ng ating pagkakarga, ampere, suction line, at yung ating 110 to 115. Kaya kung babawa na kung 100 PSI ka pa lang, at tama na yung amperahe, huwag ka na magdagdag. Kung kulang pa ang amperahe, hindi pa sa tama sa nakalagay sa specified niya, naka-specified naman kasi sa kahan ng aircon yun, kung ilang amperage ang maximum capacity ng ampere. At hindi pa naglalamig yung suction line, magdagdag ka pa. Then yung 410A daw, 225 to 230 ang standing pressure. Standing pressure means tangke pa lang. SP, standing pressure, yung nasa tangke pa lang. Pero narinig natin 270. Ang laki ng diferensya sa 225 to 230. 270. Kaya ito, yung ating 410A at itong ating R32, pwede kang magduda. Ulitin ko, pwede kang magduda. Anong pagdududahan mo? Maaaring niloloko ka ng binilan mo ng 410A na R32 lang pala ang nakalagay. Ulitin ko, maaaring yung refrigerant mo kahit ang tangke niyan 410A R32 pala nakakarga. Dahil hindi mo naman alam, hindi mo naman check upin. If tayo, nag-check tayo ng actual 270 parang nakapagdududa. Ganun pa man, may doubt ka lang. May doubt ka lang kasi ang difference ng 410H at R32 halos konti lang. 225 to 230, 240 to 245. Pero ito sa kasalukuyan, pwede kang mag-doubt. Bakit? Kasi 270 parehong-pareho sa ating ni-reading. At paano mo yung ma-check kung tunay bang R32 yan at 410? Yun isang question sa ating mga technician. Wala pang technician maliban sa tagalang chemist na pina-check sa laboratory kung ano ba talaga yung karga. Wala pang technician, ulitin ko sa inyo, wala pang technician na nag-analyze na tama ba yung chemical mong nasa loob. Maaaring niloko ka ng supplier mo ng refrigerant kasi magtataka 270, 410A tsaka 32 ang chinek mo. Kaya yun yung questionable kapag ka magbibili ka ng refrigerant. Okay, sa R22 yan, malaki ang diferensya talaga ng R32. R22 I mean, R22 ang diferensya napakalaki sa 410A na bago ngayon tsaka R32. Ang diferensya 150 to 155 at napakalaki ng diferensya 175 PSIG sa 270. Kaya yung fully charge niya din maliit lang, 60 to 70. Ano, 60 to 70 yung fully charge. Kaya huwag kang magkakarga ng isang R22, nakakargaan mo ng 120 PSI to 130 PSI habang umaandar. Maaari mong masunog yung ating pang R22 na aircon. Okay? Kaya mahalaga, bago mo ikarga, i-check mo muna kung ano bang kargang refrigerant sa loob ng tangke mo. Baka mamaya ang kakarga mo 410A, naka-reading ka lang 175 PSIG. Maaring hindi 410A yung karga ng tangke mo, niloko ka ng supplier. May nanlulokong supplier. Ulitin ko, may mga nanluloko ng supplier. Kaya dapat yung i-check din yung refrigerant nyo. Minsan naman, ka-experience na tayo, bumili ka na refrigerant dahil sa kaapura mo, iniwan mo lang yung tangke doon sa bilihan at babalikan mo na lang kamo, pakilagyan ng R22 halimbawa, ang nilagay pala 134A. Dahil hindi mo chinek, maaaring masira yung unit mo. Okay? Yan yung mga reminder ko kapag ka magkakarga kayo ng aircon. I-check mo kahit na 134A na yung tangke mo, maaaring fake yung refrigerant sa loob. Maaaring fake refrigerant ang nakakarga. Kaya dito pa lang sa ating 410A tsaka 32, may doubt ka. 270 pareho ang kanilang pressure. Standing pressure.
Pero medyo maliit lang din naman kasi ang diferensya, 225, 230, 240, 245. Base sa research natin by internet. Ito kasi, inaktual na natin, ito yung base sa internet na nakuha ko. Okay, ito yung pang note ko pa na isulat ito. Bakit matagal lumabas ang freon o refrigerant sa tangke ng magpapalamig ka na or pag malamig? Bakit matagal yung refrigerant lumabas dito pag malamig? Siyempre, yung boiling point niya, yung boiling niya, hindi siya nagbo-boil kapag malamig yung tangke. Kaya yung tinatawag na boiling point. Kaya mahalaga rin yung boiling point sa ating paggagawa. Okay? Kaya minsan makakabili ka ng refrigerant, mura. Bakit mura? Kasi yung boiling point niya, yung chemical niya, hindi pure. Sinasamahan ng ibang chemical. Yan yung dapat yung tatandaan. Kaya hindi dapat bumabase tayo, mura ito, okay lang. Pwede na to, mura. Pero ikaw naman ang masisira sa iyong gagawin. Kasi yung refrigerant na ikakarga mo, maaaring hindi tama yung chemical, minix yung ating chemical. Kasi base rin sa research ko, itong 4108 at 32, mix combine ito ng chemical. Yung mga dinevelop na chemical ngayon. At may pagka flammable, pero hindi naman totally flammable kasi inaapoy yan nito, hindi naman nagliliyab. Pero may pagka flammable. Hindi katulad ng R22 natin nung araw, yung ating mga chemical na 22, hindi yan nagliliyab kahit paano gawin. Non-flammable siya. Pero itong mga refrigerant natin ngayon, may mga warning na flammable na nakalagay. Okay? Kaya na, yung ating refrigerant, yan yung ating pag-actual ng standing pressure ng ating refrigerant pag nasa tangke pa lang. Then, mahalaga ito kasi pag nagkarga ka, kung halimbawa, standing pressure natin sa recommendation na 60 to 70 PSI, 150 to 155, 175 na to sa panahon natin alas 3 ng hapon, 175. Ibig sabihin, kung 60 to 70, tataas pa yan. Pwede pa yan maging 60 to 85. Pwede bang maging 60 to 85? Hindi mo nit sinabi 60 to 70, 60 to 70 na stop ka na dun. Hindi po pwede yun. Kailangan alamin mo rin kung anong oras ka nagkarga, kung gaano kainit ang panahon sa surroundings para makita mo yung standing pressure din ng refrigerant mo. Yan yung mga basihan. Yan, malaking bagay yan sa ating pagkakarga. Okay, hanggang sa muli sa ating pag-aaral ng refrigeration at salamat sa inyong lahat.